Ngayong aga sa aton yung mga sumulunod siya programa Kape kag Isyu sa Hotel Del Rio. Samtang inaangan-angan na aton ng aton bisita, inatamyaw ko dra ang mga taga Mulo Kapihan, dra sa plaza, kay Kapli Kimsing, si Bots Florentine, Day Brian, Alamo, Aradrasbong, si Jobol, mga amigo tra, Aradrasbong si Sir Sally. Kaga samtang ginaulat si ang aton nga bisita sa transport, kaupod ko din sa mga aton nga co-host, no? Ang host man sang Travelers Info. Laliwan ko niyang kilala man sa media, si Francis. Good morning, Nong Peter, kag sa itong mga viewers sa Kape at Issue TV program. Samtang ginaulat-ulat natin ang tatlo ta kabisita sa buong adlaw. Ang first portion, amo si Mr. Ali Alcalde, ang presidente sa Western Visayas Transport Cooperative. Kag ikadua, ang ato bisita, ang multi-awarded LTO Regional Director, Attorney Didoy Iduspan, sang Region 6. Kag si Attorney Iduspan, ang latest nga nakabato naman siya sa prestiyoso nga award, ining Dangal ng Bayan Awards sa Civil Service Commission. So congratulations LTO RD Didoy Iduspan, being one of the recipient of Civil Service Commission Dangal ng Bayan Prestigious Award sa suong tuig. Kag ang ikatatlo nga bisita, ang mapisan, hardworking, nga Sangguniang Bayan member sang Pabia Iloilo, si SB member GB Piñol, nga ginadoso sang kadamaan nga mga Sangguniang Bayan member sa probinsya sa Iloilo, nga siya magpadalagan Philippine Councilors League President diri sa probinsya sa Iloilo. Kaya ang ato na sitting PCL President, si Munchik Suliano, na-elect na Vice Mayor sa Banwa, San Santa Barbara, Iloilo. Gani ang PCL Presidency open kag ang gina-endorse ang kadamaan nga mga katapos ang PCL sa probinsya sa Iloilo. Ang atong bisita karon dugay-dugay si Pabia SB member GB Piñol. So, amo na sila ang masunod nga mga bisita naton diri, no? Kahapon, Francis, nagkontak ako sa aton nga Senior Citizens Group, no? Tuska, kay Irene Ong. Si Kagawad Irene Ong nagtudlo sa akon sa kay Mrs. Eleanor Drilon Gregorio. So, kontakta si Mrs. Eleanor Gregorio tungod siyang kadamo sa ginagapamangkot sa mga problema sa senior citizens. Nga wala naton matagan sa kasanagan, no? Hindi man kita autoridad sila nga maghatag sa mga pagpatag. Pero abis ng reklamo diri sa shout out kay Denmark, Sweden sa Australia. Pero sa ibang mga barangay, diri magpamimber ka sa senior citizens, mabayad ka 450 or 400. Nagpamimbro ka gani, di kay pigado ka, tapos sukton ka. Isa na sa mga pamangkotan nila kung allowed na. Kay kadua, kung magmimbro ka dahil, aton mo na, kay may mga linyada na ng mga senior, kung kumplito na pagtanaw sa barangay, pero di sa South San Jose. Inaman na kayo mabalan sa mga tao, no? Ila yung kapitan na, hindi na si former Ising, Villanueva. Amulat ka na, may mapatay isa ka senior, kay isulod ang imong ngalan. Ano klase na yung pagdumalas sa senior citizen? Hindi ko magsumbi na tanan, hindi ka nakasulod eh. Ang nagpatag man si Ma'am Lenor Gregorio, nga may katuan siya kag importante man, niya base sa sunod, makahatag ako sa impormasyon. Pero sa subong hindi pa. Gahulat-ulat man kita, pero kinanglan tagid nga makakuha sa isa ka mga
pamangkot naton diri nanungod sa senior citizens. Kaya ang ina problema, gusto ko mabalansin tanan, nga kung ang barangay lang sa ligan mo, ang ila ya pamilya mo nahon. Yung isa nga panagtag na, ang imo yung gakin ang lanon, yun mga pigado na hindi pa matagaan. Kaya nga, wala malista. Sala man na sa aton tagdumala sang syudad sa senior citizen, kaya ginasalig sa barangay, ka-barangay naman niya, kung kurap ang ila ka opisyal, why ka na, Francis? Kaya hindi ka pa senior, pero mabal mo da? Mayo man ini nga persona kag public official si Ma'am Leonor Dirilon Gregorio. Kilala na to ni siya, ari pa niya sa private sector, wala pa na siya kasulod sa City Hall, kag isa-isa sa nagabulig dira kay Mayor Jerry Triñas, labi lagi sa aton pagpalakat sang senior citizen diri sa syudad sa Iloilo. Si Ma'am Leonor Dirilon Gregorio, amo ini ang manghod nga utod ni former Senator Franklin Drilon. Kilala ko ni siya, dugay na, sangga kampanya pa lang niya si then DOJ Secretary Franklin Drilon nga magdalagan senador sang tiyempo ni President Ramos. Isa na ako kinpatawag ni ng Leonor Drilon Gregorio kag sang iya abana si late Manong Boy Gregorio. Upuda mo to si former Metro Discom Commander Colonel Oscar Valenzuela. Kami na ang sa Balaya, sa Baluarte, nga ipatawag ako, nga buligan gid si Franklin Drilon, nga utod niya, nga nagdalagan senador sa tiyempo ni FBR. Mayo ini si ng Leonor Drilon Gregorio ng Peter. Amo man ang ginapabot naton, nag-text na gani ako kay Mila Kinomog Saysay. Nga kung pwede, mag-abot di siya, magpatag, kaya wala kita sa makuha nga spokesperson sang nagligad pa nga mga sinemana binulan, tuig, nga may mapungko, di ka magpatag. Kaya daw hindi itsakto ang pagkatagay sang benepisyo sa mga katigulangan naton. Di, pareho siya na mayara, yung balon ka nga siya, ti bata, abroad na. Pero kita mo, nagapigado ang tigulang, nagapanganduhoy. Kung may pangabuhi na itong bata, may abroad, why na siya ginasapak kawa, kung kaluoy lang ilang mabuyan na sa. Kaya mo daw ang nagwa na belas mong kabataan, daw wala nagatamod sa mga katigulangan na. Di buinas ang tigulang, yung kabataan nila kapanumdom, na sabtag na kadako sila ang ilang mga tinikanan na gatigulang. Di buinas na kung may kabataan yung nga muna, Francis. Ang ako naman, Barbara ng Peter, daw kadako man sang kwarta sang syudad sang Iloilo. Kag i-kumparar naton sa syudad sang Makati, syudad sang Quezon, siyempre dako-dako gito ang ilaya kwarta. Sining mga syudad ng ipamit lang ko. Tani, ipattern man sang City Government of Iloilo nga tagaan sang maayo nga benepisyo ang aton mga senior citizen. Just for example, sa Makati, kung may birthday ka, ginatagaan ka to sa City Government of Makati, sang ila cake, ang mga tigulang nga gasolo sang la birthday. Parehas sa syudad sang Taguig, nga kada simana, may libre nga bulong. Kag ang Taguig City Hall, amuya ang nagadulong sang bulong sa mga balay, sa mga senior citizen. Kag ibang bagay mga syudad, nga mayo ang benepisyo nga ginatag sa aton mga katigulangan. Kag isa pa, dapat padubo-dubuon nila tani inilang edad sa mga senior citizen nga makakuha sang cash price nga benepisyo. Hindi nga palabuto nyo pa 100 years ang edad niya, kagtagaan sang cash price. Di, ang iba niya kakapatay na. Pagkabot sa 80, 90, kakalapatay na. Tani sa itong gobyerno, from 100 years old ang atong mga senior citizen, dapat
panubudubuon nyo ang edad nila nga makakuha sila sa ila benepisyo. For example, sa katigulang, instead nga 100 years old gidya pala buto sa kagatang nyo na ang 100,000 naman. Dapat mga 70 to 80. Hindi, paano yun nagastuhan kayo? Wala na nasa ni mo 100. Patay na gani. Nang balik awot na sa gobyerno ta. Wala tong panilaya mag 100 years old at tigulang kagiatag ang cash benefits. Ano yun ang 100,000 kung patay na sa kag hindi man makuha sa pamilya sinang 100 years old nga beneficiary kung patay na sa. So, apilar na to sa itong gobyerno nga from 100 years old ang senior citizen nga makakuha sang benefits nga 100,000. Dali pa lubo-luboon labi. Mutatabi sa cinta lang o kung cinta ng Peter. Amo nang diferensya kung ang aton yung mga mamalida makabalo maghatag sing layi pero wala naintindihan kung nga layi ginatag ya. Amo nang problema. Tanaw, ari na aton Jess Francis, introduce na. Ang ari na si Mr. Hali Alcarde. Sa transport group naton, kagari siya sa pagpatag sang aton niya kinanglanon nga maibaluan sa iya. Toto Ali, abi mga yutanay sang imo panamyaw sa aton niya mga televiewers kay damo ka di fans mo. Balaan to ba na? Kaya may gasling pala gani si mo nga I love you. So delikado. So sa aton mga sumulunod ari na si Mr. Hali Alcarde, ang General Manager sang West Visayas Transport Cooperative diri sa Western Visayas. Mayong aga sa tanan sa aton nga mga sumulunod diri ng Peter sa imong programa. Franz, mayong aga gid kag sa aton tanan nga mga kaupod sa transport, sa amon nga chairman kay Chairman Boyet Parcon kag sa amon tanan nga mga miyembro sang Board of Directors sa Western Visayas Transport Cooperative. Mayong aga gid. Mauna ako sa papamangkot, no? Kay sa subong break klase na. Diyag man may balansang excuse me. Sa aton yung mga pumuluyo, kag sa aton yung local government rin nga padlagan syudad na mga bago ni. Ano ang plano sa transport mong? May mga programa bala ka mo para sa break klase ini? Actually, kung nakita naton ang pagbukas ng klase sa Subong, ara pa lang sa level sang elementarya, kag sang high school. Ang mga kolehiyo, base sa middle of July or towards the end of July, first week of August, ang ilang balikan sa klase. So kung nakita naton ang adlaw nga Lunes kag ang Biyernes, daw mo ini siya ang adlaw nga daw medyo busy ang aton nga mga jeepneys, mapa-modern man at mapa-traditional. It is because that during Monday, amo ni siya ang adlaw nga ang aton nga mga estudyante kag ang aton nga mga kauturan nga nagahalin sa kaprobinsyahanan sa palibot nga banwa sa syudad naton nagapakadto diri sa Iloilo, and then from Tuesday, Wednesday, Thursday daw medyo matawhay ang aton nga mga terminals ina tungod man nga sa liwat wala pa gid nag full swing ang mga klase no sa nagkalain-lain nga mga universities kag mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo. Pag-abot sa programa naton subong, especially sa aton nga mga buses or mga jeepneys nga yara dira sa terminal, nagkalain-lain nga terminal sa Northern Lines diri sa pag ginasiling naton nga Northern Lines, amo ini siya ang nasa Tagbak Terminal. Pag ginasiling naton nga Central Lines, amo ini siya ang dira sa may Ungka no sa ITGSI Terminal. Kag kung magsiling naman kita nga Southern Lines, amo ina siya ang ara dira sa may Muhon. So ang Muhon Terminal naton sa Subong padayon sini ang ginahimo nga improvement sang aton dira nga operator sang aton nga terminal, si pamilya ni Councilor Lyndon Akap. So kita gid
pangayo sang pasalamat sa ongoing niya nga mga development subong nga ginahimo sa aton dira nga terminal sa Mohon. Of course, hindi man ni siya madali-dali naton kay ti siyempre balano man nung Peter tako man ang gastos kay ti kami batsyagan man na namon didto sa may ITGSI terminal kay ti ang prangkisa sina nakuha ni WBTC nga mag-operate sinang terminal dira sa ITGSI terminal. Pero kung nakita nyo dira sa buong nung Peter, dako na gid ang gin-improve sang terminal, ang aton nga mga lightings, ang aton nga mga CR, ang mga atop naton dira nga sang una medyo nagatulo-tulo ginapang isla naton, pati ang mga plumbings naton, ang mga CCTV naton. We have 14 CCTVs all around sa aton nga terminal. Maliban pa ina siya ang mga dira sa kilid sang kalsada nga aton nga ginakabit nga nakakonect mismo dira sa aton nga terminal sa ITGSI. So initanan may mga gastos ini siya nung Peter kag simula nga na take over namon ina siya ang ITGSI terminal dira. Halos mga 2 na kamilyon sina ang gingastos namon para lang i-improve ina nga terminal para lang nga matagaan sang konbinyente ang aton nga mga pasahero nga nagaagi dira sa aton nga ITGSI or ONCA ITGSI terminal ng Peter and friends. Kung amo, iyan na, kamo nang nag-operate sang terminal dira sa Bilya, no? As mayo, sa Mohon. Kamo na o kung ano? Sa ONCA nung Peter sa may ONCA, ONCA yeah, ITGSI sa atubang bala sang Christ the King. Oo. So magsining kita nga kamo ga-operate na na turnover sa inyo, ang tanang nga gasto da kung pag-improve sang terminal inyo na. Yes, amo gani ina nung Peter nga simula sang kin-take over namon ina siya sang November 2023 hasta sa subong ang improvements nga gingastos dira sang WBTC halos nagalabot na sa 2 ka milyon. So ina tungod nga gusto naton nga mahatag ang maayo nga serbisyo sa aton nga terminal dira sa ITGSI. Hindi ta na mahimo sa diri sa Mohon, asa ba Mohon kag diri sa Tagbak. Ang sa Mohon naton ongoing man ang investment subong no nila Councilor Lyndon Acap upod man sang ilang pamilya o galing kay ti sa ginasiling gani naton nung Peter tama man gid kadako no ang gastos kung aton gid bala nga ibuhos tanan amo ina siya nga ti siyempre may mga financial management man niya nga ginahimo ang aton nga Mohon terminal nga while ongoing kay ti siyempre ang income sang terminal amo man ada ang ginapangbayad sa mga tawo nga nagaobra dira palibot ang mga bayad sa kuryente, tubig kag of course part of it ara man sa pagpa-improve sang tagsa-tagsa ka terminal. Pero nakita man nato no ang pagpaninguha ni Councilor Acap nga mapa-improve ang terminal sa Mohon. So in due time siguro nung Peter mapangayos gini naton ang mga terminals naton. Antes yata kay Francis. Kung mo, bayan na imbitaron ta si Councilor Acap, no? Kay welcome na siya, pero may accommodating man eh. Ang ruta sang Southern Lines ninyo, hasta diin na subong, nga nagaserbisyo ang inyong transport sa linya sang South. Dira sa linya sang South no, pasulod sa city, ara dira ang aton nga mga modernized jeepney halin sa Mohon pakadto sa city proper. Upod man ang aton nga mga traditional nga mga jeepney. Kami sa Western Visayas Transport Cooperative may ruta kami pakadto sa Miagao kag may ara man kami nga San Joaquin. O galing sa Subong wala kami sinadira nagbutang sang modern pa kay ti naga-operate na daang mga modern sa Subong sang iya sang Apo DTC. Kag ti wala pa man matapos ang LPTRP sang aton nga probinsya. But nevertheless, we are really seriously considering putting
some numbers of modernized jeepney going towards that route of San Joaquin and Miagao kay ti ang aton nga mga miyembro dira ayo gid sa aton nga kung pwede mabutangan na namon ina dira sang modern jeeps no para nga upod kami sang Apo DTC dira nga magabiyahe sa ruta nga na nyong Peter. Gina-congratulate na gali, no? Si re-elected outstanding multi-awarded mayor sa Barotakbio, Mayor Bong Tupas. Nga karon sapon, may OTK din sila upod ang newly elected Vice Mayor kag Sangguniang Bayan members sa Barotakbio nga pagiwaton dira sa Banwa sa Barotakbio. So congratulations, Mayor Bong Tupas kag sa iyang mga konsyales dira sa Banwa sa Barotakbio. Mr. Alcalde, ang Western Visayas Transport Cooperative kina-acknowledge gid sang aton LTO Region 6 na binagid ni Director Didoy Duspan nga you are the strong partner kag upod gid sa road safety program kag ibang programa sa LTO party sa transport sector diri sa Region 6. Ano maambal mo, Mr. Alcalde? Actually nagapasalamat gid kita sang dako no sa aton nga LTO sa pagpamuno sang aton nga regional director si Director Didoy Giduspan kaupod man sang aton nga amigo kag upod gid naton sa transport no sang nagumpisa kami sining LPTRP no si Assistant Regional Director Jack Conlu partner pre, mayong aga lang da, no? Kagay Attorney Giduspan, mayong aga man da, Attorney. Kaupod ban sang aton nga Regional Director, sang aton nga LTFRB, si Regional Director Osmeña, no? So, nagiging masigasig ini sila, no? Sa paayos, implementar, sang mga diri sa aton nga LTO, sa enforcement no sang mga coloroms dira kag sang mga units naton or sang mga jeepneys naton nga way nagasunod sa patakaran sang LTO. So may mga programa abi ang mga LTO branch kapareha sining road safety seminars nila. So kita pirmigid kita no nagaupod nagapadala kita sang tawo naton dira training, retraining, kapareho sini, nag-schedule na naman kami sang retraining sang amon nga mga drivers no Saturday, Sunday ina siya maybe first week sini nga August may balik pa retraining kami sang amon nga mga driver. Kay balan mo Franz kag nong Peter, hindi man ni masiling ako nakahatag na kita sang training bastante na ina dapat kinahanglan constant training gid no sa aton nga mga driver kag sa aton nga mga pawman para nga ma-internalize gid nila no ang safety sa pagmaneho sang aton nga mga salakyan kay ti pasahero ang dala naton kag kun ano man matabo sa kalsada no kay ti siyempre dalagko na ni nga daan ng amon nga mga units compare naton sa mga traditional jeepney kabuhi ang maapektuhan no sa kalsada. Kag kasubong man may mga programa man ang LTO sang ilang bloodletting ti daw jive man ini sa programa sang WBTC kati kami may regular kami nga bloodletting activity. So ang LTO pag mag-request ina sila sa amon ora mismo man nagapadala kami sang damo nga mga members namon kag mga drivers namon nga bagaupod gid sa programa sang LTO kag ti nakita man naton ang kapisan ni Director Giduspan. So amo ina nga si WBTC inspired man nga maghatag kag magsuporta gid sa mga programa sang aton nga LTO Franz. Kag Mr. Alcalde, ini mga highly urban highly ang inyong mga aircon nga mga buses may bago nga mga rerouting sining gina-implement subong just like that sa Barrio Obrero ang inyo bus naghapit na gidikto sa may
Halandoni Memorial High School nagaliko. Antes bakadto sa Baribiro from Lapos District. May iban bagi ka mo bilang rerouting ang inyo bus mong? Actually, hindi ina siya rerouting dira, Franz. Regular ina siya nga rota. O galing sa mga nagliligad, daw why na to bala sila nagasulod dito sa Halandoni National High School. Actually, no, upod ina siya sa rota nga dapat masulod gid ina siya dito. Antes ina siya mag-proceed pakadto dito sa may going to Mansaya, no, or Barrio Obrero. Regular, halos tanan ini nga mga ruta naton subong, kung ano ini ang mga ginapang-agyan nila, regular nga ruta gid nila ina according sa ilang nga mga prangkisa. Ito, tagantang na acknowledgement ang kalantaw sa imo, ang imo kapyanay kay karong bugnaw na na. Francis, mga pangapyanay, Francis. O, shoutout na kay Rito Chiba ba? May yaman na counter-strike ni si Good Morning nung Peter Francis kag sa inyong guest. Also to, shoutout na kay Florence Quirol of Toronto, Canada. Thank you for the stars, madam. Shoutout na kay Prel Herisa. Kay Eric Binyas, bawas Tagring sa Kapihan. Yes, may yan sa program. Pagid, damo-damo man ang iyang fans. Kay Ruben Panis Jr., iniya kaupot ko na rin sa una sa Sky Cable, no? Kag sila ni Permini Daidines upod test ni. Shoutout mo na kay Gami Alcazar. Permita mo na yung kiupod. Kay Tami Gumban. Also to Janelle Arsigono. Kay Linjoy Lanyog. Kay JC Grandiza. Kay Raquel Lamera. And Madeline De La Peña. Ang mga shoutout na sa inyo. May hara kita na miss na, no? Pangitaon talang karon. Now, Francis, padayon na. Antes ka Francis, pagpadayon, ginatamyaw tang aton na kaupod sa media, no? Ang kilalang persona, si John Sapio, sang K5. Congratulations gali anay kay Mayor-elect Nino Fernandez. Kag si Autod Vice Mayor-elect Trixie Fernandez nga sumpa na sa ila panakuan dira sa Banwa San Enrique Iloilo. Ang ila taking ceremony kapon dira sa mataong San Enrique Gymnasium. Nga gintabungan sa ila pinalangga nga amay kag Iloy si former Mayor and now SB member Toto Jo Fernandez kag si former Mayor Inday Bingbing Fernandez. So congratulations Mayor-elect Nino Fernandez kag Vice Mayor-elect Trixie Fernandez. Sir, inimlang plano sa Philippine Ports Authority. Ngalin sa Dumangas, ang passenger o Roro Terminal pagka sa Iloon dire sa may Fort San Pedro. Fort San Pedro. So, ang lantaw sa iban dire, ang lantaw natong personal, nga mag-create ini isang grabe nga traffic kung ara na dira ang terminal sang barko alin sa Dumangas pagkasayloon sa Port San Pedro kaya nga from Port San Pedro ang alagyan sa mga buses dira o kung mga pasahero maagi sa downtown district kag grabe ang trapiko. So kung dira pagidibutang ang PPE terminal nga dulongkaan sang barko halino nalin sa Dumangas, malantaw na ito nga grabe na gid ang traffic kay maagyan niya na ang Jimbasa, Snart, Lapos, kag magpagwa na sila sa syudad sa Iloilo. So ano yung mga personal reaction mo sini? Actually, Franz, no, as to that matter, daw nakita gid man naton ina siya, no, ang magiging epekto niya sa trafiko, no, dira sa porsyon sang Lapus. Kay ti sa subong palang gani nga jutay palang daang Roro kag ang aton da nga mga fast craft nga nagahalin sa Bacolod
kung mag-abot na gani ina sila da kag magpalanaog ng mga pasahero bisan pa kadto lang gani da sa Gimaras kamay Roro man da matraffic na gani what more pa kung mag silo dito ang Dumangas kag magkadto diri sa Iloilo isayluhon nila dira so do ano nagidayhan ang traffic nga aton nga mabatyagan dira sa porsyon sang Lapos. Ang programa naton sang aton nga gobyerno nga di-congest naton ang mga syudad naton. In fact, sa mga transport gani naton may ara gani kita nga mga perimeter boundary ordinance. Kag ang aton man nga mga investments gina-spread man naton sa mga neighboring towns sang aton nga syudad sang Iloilo para nga spur up naton ang economic activity dira sa mga areas nga ina. Ang Dumangas no isa ka banwa nga malapit diri sa aton nga syudad kag nakita naman naton dito ang kakonvenyente no sang Roro kag ang aton dito nga mga kauturan mga Dumanggasano naton nga mga kauturan nga nagabiyahe dito sang ilang nga mga salakyan at least nahatagan man sila sa mga pangabuhian nila. Kasubong man sang aton nga mga modern nga mga bus nga nagabiyahe Dumangas to Oton. So nagiging na-stimulate naton ang mga ruta man nga maagyan nila. Ti karon kon i-concentrate lang naton tanan diri sa syudad sang Iloilo, okay. Ang negosyo sa syudad magiging magdako pero sa tanaw-anahan naton kung nagaginotok ang traffic, maging maayo ayhan ang negosyo, siguro daw hindi man. So kami sa transport, no, especially sa amon nga mga kaupdanan sa kooperatiba, kami nagasuportar gid sa pag-stimulate sang aton nga mga neighboring towns nga baga spur up dira ang nagkalain-lain nga mga industries, negosyo para man nga hindi lang ang concentration sang improvement diri sa syudad sang Iloilo kundi malaptan naton sa mga kabanwahanan sang probinsya sang Iloilo amoy na France. Kag kita mo gapasalamat gani kita subong kay ang more power na expand na sila no na lately no approve na ato no sa Korte Suprema kung baga may go signal na ang tanan nga mga legal impediments wala na nga magabutang sila sang ilang nga mga power lines or they can be now develop sang ilang nga mga linya diri sa mga kabanwahanan nga kalapit sang syudad sang Iloilo. Ti dako ina nga bagay no, dako ina nga bulig didto sa mga consumers naton kay ti balaan mo ang pag may kompetisyon pabor sa aton nga mga consumers. Amo man ini sa aton nga transport. So ang Dumangas nagiging dako ang contribution niya tungod sang sinang Roro naton dito kag ti kanugon man ina dito ang mga improvements nga ginimo sang PPA kag pagkatapos hindi man naton siya ma-maximize. Ang aton lang gid no nga as much as we wanted to decongest Iloilo City from the traffic, we acknowledge and we appreciate itong mga investment going outside of the city in terms of transport. So kami aragid kami gihapon no sa paghatag kasulhayan sa aton nga mga commuters, sa aton nga mga pumuluyo paagi sa paghatag sang moderno nga transport kag kaupod ban ang paghatag sang konbenyente nga kalsada para sa tanan naton nga mga commuters. Franz, Madam Uigan, salamat. Ginatamiot ang manggali. Congratulations kay Mayor-elect Casali Lopez, kag siya Vice Mayor-elect Toto Cas da sa banwasang San Dionisio, Iloilo. Boss, may utiking ceremony man na sila sa banwasang San Dionisio, Iloilo. Kagabas malipat kita na tamyaw to man ang inaugurasyon kahapon sa aton nga bagong mga opisyalis ng syudad, no? Labi na sa aton mayor, ag sa nga mga city councilors, no? Nagdalaog sa sting eleksyon. Congratulations kay Mayor Aisa, kag sa imong mga kaupod sa Iloilo City Government. Karon mamangkod lang kita nga hasta lang sa San Joaquin ang inyong ruta, wala na kamulaga
extend sa mga antike ang ruta sa inyo transport? Ti kay ang aton nga Southern Lines sa mga na-consolidate naton, amo lang ina nga mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo ang may na-consolidate kita nga mga units. Sa Antique naman nung Peter, may ara naman kita dito nga mga units pero they are operating only within the province of Antique. Ang probinsya sang Antique kag probinsya sang Iloilo ara naman da subong ang Ceres liner nga naga serbisyo sina dira. But who knows, o hindi man naton ina siya mapaktan. But for now, ara lang gid kami anay nakakonsentrate sa mga prangkisa kung sa diin nga ginhatag sa amon. So, ang amon subong nga expansion nung Peter kag ang mga additional namon nga mga units, ining gina-applyan namon sang additional namon nga mga units, ari lang diri subong sa siyudad sang Iloilo. So, inang mga sa probinsya, gina-consider na namon ina sila subong pero daw priority namon subong ang pagdugang sang mga units naton nga modern diri sa siyudad sang Iloilo kay ti pang eventually pang kwaon naman ni naton ang mga iba naton nga mga traditional nga mga luma na naton nga mga units kay aton ina siya pagaislan sang aton nga mga modern jeepneys nung Peter. Kamusta na gali ang inyong bagong application sa additional units? Kadaw pilato ka na plano nga i-provide nyo, pila pa ka-units sa payo nyo? Bali, ano kami sang additional nga 150 units ng Peter. Oo. Kaya ang total nga gin-award sa amon sang LTFRB, diri sa siyudad sang Iloilo, is 552. Kag sa probinsya naman, diri sa aton nga outside of Iloilo City, may ara kami nga na-consolidate nga mga 209 units. So diri sa siyudad sang Iloilo, out of that 552 nga gin-award sa amon sang LTFRB, 95 of that has been running on the road since 2023 and this 150 nga gina-request namon sa subong, ongoing pa sini ang process nato nung Peter. Hindi lang anay namon mahambal kung san gid ini nga mga nga bunulan maabot pero padayon sina ang aton nga pag-workout subong nung Peter. Okay. Shout out to kay Frank Di Piscina who's watching our show. Ano? Good morning, Frank. Sa subong, nakita nato ng serbisyo ninyo, mayong ang lagan. No? Sa makita, tagidya nga mayong lagan. Pero may time man, nga diri sa syudad, ang traffic, hindi ayhan makulang ang salakyan ta para sa aton mga taga-syudad. Kaya kung isa daw, duga makadlantaw to kulang yung serbisyo sa aton niya transport sa mga estudyante ta kung mag-break klase. Anong plano ninyo na? Kung aton nga matanda nung Peter, ining aton nga mga units no right now we have combined traditional and modern jeepneys nga nagadalagan diri sa siyudad sang Iloilo. So normal sa aton nga nga nagakalatabo nga in the morning kung mag full swing na gid ang klase no ang volume balasang pasahero nga nagasulod sa siyudad sang Iloilo damo man gid no. So ang ginahimo naton sina ang aton nga mga traditional nga mga jeepneys kag ang aton nga mga modern jeepneys no ang dispatching naton dito sa nagkalain-lain nga mga terminal madasig no madasig ang turn around niya sina kag pagkatapos ang aton man nga traffic enforcers no dira sa mga choke point nga kadalasan nga dira naga-build up ang mga traffic, ginatutukan man nila ina siya nung Peter. So ang amon gid lang yang nga mahimo subong para sa maserbisyuhan ang aton nga mga commuters, especially sa mga nagkalain-lain naton nga mga terminals, ginapadasig naton ina siya ang aton nga mga units kag pag ang ila ba lang nga turn around no, kag pagkatapos bisan tungang gabi or bilog nga gabi gina-make gid naton ginasituate gid naton nga ang mga units naton kung may mga maintenance ginaobra gid na naton para nga pagkaaga balik na naman sila sa biyahe
Amo na gani nga ang isa ka pinaka-busy subong departamento nung Peter sang amon nga kooperatiba ang amon nga motor pool. Kay wala kami sang units nga nakatingga. Subong ang WBTC, all 95 units are running in good condition. So amo man ina siya ginapangabay naton kag ginahimo man ini sang aton nga mga kaupdanan sa iba nagkalain-lain man nga kooperatiba. O galing, siguro daw may edge lang si WBTC kay ti daw na iplastar namon sang maayos ang amon nga motor pool. That is why nga wala kami sang nagakatingga nga mga units nung Peter. Ang nakita ang serbisyo mga gani. Ang sa inyong mga terminal, halimbawa dira sa Tagbak, sa Muhon, kag diri sa central line ng Tagbak or diri pagit sa La Paz nga area. Ang aton mga dispatcher mo importante, no? Wala bala reklamo ang mga pasahero naton, mga commuters ta wala reklamo. Pero may ga-coordinate mayob lang relasyon ninyo diri sa kay Colonel Garbanzos sa syudad. Ga-coordinate bala kamo parte sa paglagan sa traffic diri para mataway. Kung paglabot sa relasyon na nung Peter, Yeah. tama gid kamayo ang aton nga relasyon sa aton nga Iloilo City Transportation and Traffic Management Office sa pagpamuno ni Colonel Garbanzos. Sir, good morning. Kag sa aton man nga partner man nga si Arlo Paredes, no, kag ang bilog nga pamunuan kag organisasyon sang aton nga traffic sa syudad. So far, no, maayo ang aton nga coordination. Pag may mga concerns kita, right away, mapalabuot naton, waisang daw ay balasang ginatawag nga hesitation or reservation. Kag gilayon man nga ginaaksyonan, no, ni Colonel Garbanzos, amo man na siyang nagustuhan naton sa subong kay ka very responsive ang aton nga traffic management. Subong gani may technical working group kita sa aton nga LPT-RPC, no, ining aton nga Local Public Transport Route Plan Council. Amo ini sila subong, no, ang nagadugang improve kung ano pa ining mga dapat nga improve naton sa aton nga transport, upod ang mga kooperatiba kag ang korporasyon kag ang aton nga departamento sang nga naga-handle sa aton nga transportation management diri sa syudad sang Iloilo. Kung i-rate ko siguro nung Peter ang relation from 1 to 10, 1 is the lowest and 10 is the highest, ara kami siguro subong sa 8-9 nga percentage sang relationship. So wala gid, maayo gid ang coordination ni Colonel Garbanzos kag ang pagpa-priority, no, sang mga programa sang transportasyon sang trapiko diri sa aton nga syudad. So I take time man nung Peter nga magpasalamat, no, kag mag-congratulate kay Mayor Raisa kahapon ato kita didto. Happy man gid kita kay nakita naton bala ako yan nung Peter nagapati gid ko sang kasensero, no, sa paglahatag sang iya nga serbisyo sa syudad ni Mayor Raisa Treñas kag ang aton nga mga bag-o nga mga set sa mga konsyal subong. That is why nung Peter, kami sa Western Visayas Transport Cooperative, kaupod ang amon nga alyansa sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations. Full support gid kami sa mga programa sang aton bag-o nga mayor subong paglabuot sa transportasyon nga aspeto. So Mayor Raisa, makaasa ka nga yari kami diri, no, bugos gid ang amon nga pagsuporta sa imo nga programa, sa imo nga pamunuan kay kami nagapati nakita namon ang kasensero sang imo nga paghatag serbisyo sa aton nga syudad sang Iloilo, nung Peter. Congratulations magali kay Mayor Jan Aying kag Vice Mayor Ryan Cirudo dira sa Banuasang Sara, Iloilo. And also sa aton amigo Attorney Ray Canindo. Congratulations dira sa inyo sa bago nga napilian nga opisyales sang Banuasang Sara, Iloilo. Ang lason nga ito nga pamangkot, Mr. Alcalde, ang modernized jeepney, damo pa ruta nga wala makaagi ka mo, wala inyo masunod. Just for example, dira sa Duran Concepcion,
daw hasta lang ka mula sa may Rotary Park ka, wala na ka mga sulod doon sa Duran Concepcion. Kag kung magsulod ka mo, nabaluan naton nga problema, dira baw. Grabe dira ang traffic. Kagamay na sang dalan sang Duran, dira sa may Concepcion, damo pag yung mga naga-illegal parking nga tricycle, mga private vehicles sa ina nga madala nun. Ano ba gid ang inyong planuon nga sudlan nga mga ruta sa inyong modernized jeepney di sa siyudad sa Iloilo? Kung na-observe naton, ina nga mga rota no, sa subong ang nagahatag sang serbisyo dira pagwa sa aton nga mga main roads, ang aton nga mga tricycle, ang aton nga mga jeepney at ang aton nga mga modernized jeepney, may rota ini sila nga ginhatag according dito sa plan nga ginhatag sang syudad. Kay balaan mo man, Franz, way man naton ginaano pero may mga ruta abi nga hindi man kita gusto nga ang aton baladira nga mga tricycle maanuhan man naton no, makuhaan naton sang pangabuhian. So that is why siguro nga ang aton nga syudad daw sa subong ginatagaan pabor dira ang aton nga mga tricycle. Pero kung sa ruta ginamon niya as per ginhatag sa amon sang ang LPTRP kag sang LTFRB, amo lang gid ina ang amon nga ginasunod. Okay. Algaan ta naman acknowledgement kay ara naton ikaduha nga bisita, katabo gid mo transport kag LTO no. Shout out na kay Jecon Law, Assistant Regional Director LTO 6. Roth Palomero, Attorney Frank Piscina, Arlen Tribo, Ivy Grace Bamba, kay Mabel Lazaro, also to Donato Pedilicio, kay Davy Castanida, kay Nyoli Aurelio, also to Gisaline Opera, kay Windy Daroca, and Cory Puentes. So, amis lang, nagalantaw sa aton, Ropod Ban, ang aton niya sa Sky Cable, Dennis Yuaban is watching our program. Good morning, Numpit. Pangayuan ta si Mr. Hali Arcadi siyang parting words, kinakita naton, ang nasabat niya ang pamangkutanon sa transport nga problema sa ining abri klase. Kag, namo kamo sini balanseya, so pangayuan ta na siya sa iyang parting words sa aton yung mga televiewers. So sa liwat ng Peter no and Franz, gapasalamat kita sining oras nga ginhatag yung diri sa aton nga padayon kita maga-connect sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga viewers sang kun ano ang mga nagakalatabo diri sa transport naton sa siyudad sang Iloilo kag sa probinsya man sang Iloilo. Nagapasalamat man kita sa aton nga mga opisyales, sang amon nga kooperatiba, sang amon nga mga board nga ka very supportive sang kung anuman nga mga programa para sa aton nga kooperatiba, ara gid sila dayon kag nagahatag sang support no sa tanan sa pagpanguna sang amon nga chairman, si Chairman Boyet Parcon. Kasubong man sa aton nga syudad nga padayon nga paghatag nila sang bulig sa aton nga mga nagkalain-lain nga kooperatiba. So sa liwat pati sa amon nga alyansa, ang Alliance Western Visayas, Alliance of Transport Cooperatives and Corporations. Karon sa hapon may eleksyon kami sa amon bago nga set of officers sa alyansa. Okay, so sa aton nga director, si Director Gidospan, sir, good morning sir. And pasalamat kami sang dako kay Director Gidospan kay ara siya kag very supportive sa aton nga safety trainings no, ang mga staff niya pag mag-request kami, why damo nga kung ano-ano may schedule kami dayon. So para ini sa tanan sa commuters naton, para sa kaayusan sang aton nga bilog nga transport diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. That is why we're very thankful sa aton nga regional director sang aton nga LTO nung Peter. Salamat gid. Thank you gid no si Mr. Hali Alcardi, ang General Manager sang Western Visayas Transport Cooperative. Kami siya sa bagong alliance nga pagka natukod kag mag-elect sa inyong mga opisyal. So nasabat niya na ang aton kinanglanon pamangkot
kag naari ng aton nga direktor sa regional director sa LTO6. So don't go away. At tagaan tanay sa nga exit ang aton nga bisita kag mabulos ang aton nga workaholic regional director sa Land Transportation Office sa Region 6. Thank you and don't go away. We'll be back soon.